Nako, breaking news, gagawin yata tong DILG, itong si Trinilong, no? Dahil dito po sa post nito ni Palsis na si attorney, alam naman natin si Palsis, dikit ito sa dilawan, no? At maraming impormasyon talaga ang nasasagap nito, no? Ayon po dito kay Palsis, ang sinabi niya po, Trillanes, ipapalit umano kay John Vic. Tweety Bird says that by May 2026, DILG Secretary Trillanes, pwede, maaari na mangyari. 'Di ba? Kasi alam naman natin na kapag si Sara na upo, no, ang iba diyan ay talaga tumitindig ng mga balahibo. Hindi, aminin natin prangka tayo. Ito lang talagang si Trillanes na hindi naging kumbaga siya lang ang may kakayahan lumaban at maging pumalag sa mga Duterte. Hindi, aminin natin. Huwag tayo magsisinungaling. Tapatan tayo dito. Siguro, akin pala hindi ko siya sabing totoo to. Siya nagsabi niya, tweety bird daw niya, na kaya daw ilalagay si Trillanes, kaya ilalagay daw sa DILG. So, papalitan si John Vic yata. Sino bang sekretary ngayon? Di ba, parang si John Vic yata ang papalitan, no? Ngayon, kung si Trillanes ang papalit dito, maaring totoo yung hinala ng iba na nakikipag-collide na o nakikipagkampihan na ang Pink sa mga loyalista. Di ba? Ibig sabihin, totoo nga yung chismis na maaring si Sara talaga ang narrative na naman itong mga to. Di ba? Pero hindi natin sigurado yan, no? Hindi natin sigurado kung talagang DILG alagay ito si Trillanes, no? Hindi natin alam yan, no? Sabi naman ito, di pwedeng i-appoint si Trillanes na posisyon ng presidente, bawal ang double compensation. Kasi viral po to yan, no? Payag ka ba na palitan si Trillanes si John Vic sa DILG? Hindi po ako may balita niya, sila may balita niya na lumalabas po yan, baka sabihin niyo fake news na naman ako, disclaimer tayo dito. Ako naniniwala ako, maaaring hindi. No? Kasi alam naman natin, hindi ko alam ko magkasundo si Junior saka si Trillanes, wala namang pag-aawayan nung senador pa sila, no? Wala namang naging pag-aawayan. Pero syempre, alang siguro, sabi ng chismis sa Tweety Bird din, gusto talaga si Sara syempre mawala sa eksena, di ba? Kaya siguro talaga magsasanib po sila itong mga to. Ayan, sabi dito, news, Palsis Trillanes, posibleng DILG Secretary sa May 2026. Itong May na papasok. Umani ng reaction online sa Facebook si post si Jesus Palsis matapos nitong ibahagi umano'y impormasyon mula tiyatawag ng Tweety Bird. Kaunay ang posibleng pagbabago sa ilang posisyon sa gabinete pagsapit ng Mayo 2026. Isang buwan na lang to. Sa kanyang post, sinabi ni Palsis, Tweety Bird says that by 2026, DILG Secretary Sunny Trillanes, DICT Secretary Edwin Lasierda, DOJ Secretary Benhur Abalos. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula Malacanang Palace hinggil sa naturang mga posibleng appointment. Wala pa naman. Baka tayo mabiktima na naman tayo ng tanim fake news, kaya mag-ingat kayo mga kababayan, no? Dito, hindi natin alam kung ito nga, kung totoo man ito na talagang papalitan ito ni Trillanes si John Vic, ay isa lang masasabi ko, tila talaga mas mahusay naman talaga si Trillanes kaysa kay John Vic. Di ba? Hindi, totoo lang. Hindi ko kinakampihan si Trillanes, Mas mahusay naman talaga si Trillanes kaysa kay John Vic. Kaso nga lang, si Trillanes, hindi natin alam kung ano magiging takbo niya na pagiging DILG niya. Sana, wag lang sa magiging kay Sara Duterte. Wag lang sa mga Duterte, no? Sa pagiging DILG, kasi karapatan niya yan taxpayer tayo, magbabayad tayo karapatan natin na hanapan siya ng accomplish na pwedeng gawin niya. 'Di ba? Na pwedeng mangyari na sana wag lang mga Duterte, no? Sana sa pagiging DILG niya, kung sakali totoo tong chismis na to na maupo siya, gampanan niya maigi. Hindi katulad ng isa, 'di ba? Na talagang ewan ko, wala daw krimen na kasi ganito yan Hindi natin po pwedeng husgahan ng isang tao lalo na pag ang uupo pa lang. Hintayin natin mga first 1 o 100 days yan bago natin husgan. Ganyan ang katwiran. Kung nakita natin first 100 days niya dyan sa posisyon na yan, o first 1 week niya, pelpak, pwede tayong pwede tayong magsalita. Di ba? Pero tignan natin,
Pero, ewan ko kung gusto nyo to. Kayo ba? Gusto nyo ba to? Si Trillanes na maupong bilang DLLG? Di ba? Pero para sa akin, mas mahusay ito kaysa kay Bonjik. Di ba? Kaysa doon. Pero, kasa nga lang, kaaway niya yung mga Duterte. Baka magkaroon ng conflict, baka magkaroon ng imbis na makapagtrabaho siya na maayos, mapokus yung galit niya doon sa mga babati ko sa kanya mga kalaban, di ba? Dami mga iba-iba. Kalaban niya, kalaban ng isa't isa, ganyan. Oh. Kayo na bahala kung baka ma-fake news tayo, hindi natin alam kung totoo to, no? Okay, dumako na tayo dito, pahiya ngayon dito si Bonjik. Pahiya si Bonjik po. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Biruin mo, sabi niya na iba, pinatigil mo na yung mga naka-topless na pantaas na panguhuli. Postpone muna. 'Di ba? Kasi akala mo naman simento nag-viral, no? Kung hindi nag-viral, baka sabihin ayun. Yeah. Yung nagsisimentong lalaki na hinuli na sa iskinita, okay, walang pantaas na damit, bawal. Pero iskinita yun eh. Di ba? Compound na yun eh. Harap ng bahay mo, iskinita, hulihin ka, hindi naman public yun. Kaya naging public yun. Yun ang hirap sa kanila. O, kaya postpone daw muna, no? Postpone, ang galing batas niya, postpone muna, saka nakakita. No, postpone muna. Okay. O, postpone muna, ubad muna lahat. Yeah? Okay, ito, si Harry Roque, may banat po, may banta kay Bonjik. No, pag hinuli mo ako, huhulihin kita. Libreng legal advice kay Secretary Remulla. Kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Austria. Nako po, mabigat yung sabi na yun. Ang bigat nun. Kahit paano to si Harry Roque, magaling talaga sa batas to. Dati nakaupo tong bilang spokesperson. Idol ko to. Idol ko to sa katwiran eh. Talagang tingin ko mas matalino pa nga kay Tatay Digong to. Hindi naman sa si Tatay Digong matapang, sobra. Pero ito, mas maraming alam. Hindi naman pala mas matalino, mas maraming alam lang to. Iba, magkaiba yun eh. Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria, magkita tayo. Kahapon po ay sinagot ko na kung pwede ba akong maaresto sa visa lamang ng red notice ng Interpol. Sinabi ko po na ang patakaran ng Europa, ng buong EU, una, hindi dapat ilalagay sa red notice ang mga asylum seekers. Pangalawa, hindi po warrant of arrest sa Europe ang red notice. Kailangan, dadaan po yan sa lokal na hukuman at magkakaroon ng formal na prosesong extradition. Ngayon, ang sabi po ng Secretary of Interior and Local Government, siya daw ang, quote, magsusupervise ng aking arrest, end quote. Alam niyo po, sa larangan ng international law, imposible ang sinasabi ni Secretary Remulla. Bakit po? Dahil ang Austria po ay isang independenteng bansa. Now, ang jurisdiction po, ay ang definition niyan, yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng lumalabag sa batas at magparusa. No? Meron ding jurisdiction na pagpe-prescribe o magsasabi kung paano ang aksyon. Yan po yung tinatawag na legislative. So, dalawa po yan. No? Legislative at saka judicial. Now, ang jurisdiction ko ay kabahagi ng pagiging soberenya. Ang soberenya at jurisdiction, seloso po yan. Isa lamang estado ang pupwede na magkaroon ng soberenya at jurisdiction sa isang teritoryo. Kaya nga po, patuloy tayong nagpoprotesta sa pagpipilit ng ICC na magkaroon ng jurisdiction kay Tatay Digong dahil since hindi na tayo miyembro ng ICC, lahat ng krimen na di umanong nangyari sa Pilipinas, dapat sa Pilipinas lang litisin. Yan po ibig sabihin ng exclusive sovereignty, exclusive jurisdiction. Ganyan din po ang patakaran pagdating sa pagpapatupad ng batas. Unang-una, ang Secretary of Interior and Local Government, maski po sa Pilipinas, wala po yung kapangyarihang pag-aresto. Ang pag-aresto ay nasa kamay lamang ng mga alagad ng batas. Yan po ang PNP at yan po ang National Bureau of Investigation. Pati po ang Armed Forces of the Philippines, wala po yung karapatan mag-aresto kung hindi ang aarestuhin ay mga military personnel. Yan po ay gawain ng military police. Galing. So, kasi di ba nakaraan niya, galit na galit si Harry Roque. Galit na galit eh. Kasi nakaraan niya, di ba binalita, nakaraan taon yata, na hinuli daw ng Interpol si Harry Roque. Harry Roque, hinuli na. Di ba sabi? Yung pala hindi.
lumipat, papalipad lang pala siya sa Austria. Pinigilan siya dahil may sakit yata sa talaig. No? At dito, talagang masasabi mo na talagang, sino ba nagsasabi ng totoo? Siyempre, yung nandun sa, ako naniniwala ako kay Roque na yung soberenya ng bansa na yan, kasi Europa yan eh. Ang dami siya sabi niya, di ba? Takot daw si Roque na humarap dun sa dahig kasi uhulihin siya. Hindi parehas sa Europa yan, pati Austria. Di ba? Hindi takot pumunta nga ata. Di ba? Pumunta pa ng dahig ulit to, yung birthday ni Tatay Digong yata. Di ba? Hindi naman hinuli. Di ba? May asylum seeker yata kasi ito eh, talagang hindi mahuhuli. Kumbaga, Sa Pilipinas, walang kapangyarihan ang isang Secretary of Interior and Local Government na mag-aresto, paano pa kaya sa ibang bansa? At syempre, kapag nagpadala sila ng pulis Pilipino rito para arestuhin ako, yan naman po ay lalabag sa soberenya at jurisdiction ng Austria. Dahil yan nga po ay exclusive. Hindi po pwede ang mga dayuhang pulis gumagampa ng kanilang katungkulan sa labas ng Pilipinas. So, malinaw po, kapag si John Vic Remulla mismo ang mag-supervise ng pag-aaresto ko, illegal. Dahil wala naman siya kapangyarihan na mag-aresto mismo sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa Austria. Pangalawa, kung mga pulis Pilipino ang aaresto sa akin, illegal. Yan po ay paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Austria. Pangatlo, kapag sakilitan nila akong inaresto at isinakay sa eroplano, yan po ay kidnapping. Sa tingin ko, nung kinidnap nila si Tatay Digong dyan sa Villamor, nagawa nila yan kasi sila nakaposisyon. Hindi po nila magagawa dito yan sa Austria dahil hindi naman nila kontrolado ang airport. Tihingin ang aking passport, ang aking travel documents bago ko masapilitang masakay ng eroplano. At sa tingin ko, hindi naman nila itatangkayan dito sa Austria dahil napakakapal naman nila kung sa tingin nila na yung ginawa nila kay Tatay Digong sa Villamor, kaya nilang gawin dito sa Europe. na hindi pwedeng gawin sa Europe yak. Tingin ko naman din ang gagawin ni John Vic. Tingin ko baka buladas lang yon, di ba? Hindi natin alam eh. Di ba? Hindi na pwedeng pasukin ng mga pulis dyan sa Austria. Hindi nangyari, hindi makukulong sila dyan. So sa tingin ko, imposible. Pero pag sila po ay nagtangka, asahan niyo po, alam ko ang aking karapatan. Kidnapping ko yan. At kapag sila ay nagtangka na arestuhin ako sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Vic Remulla mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. So ang aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Austria. Nako, ang bigat nito, sinabi na yan. Ang bigat niyan, John Vic. Anong rebat mo dyan? Yeah. Yan sasabi natin, di ba? Hinala natin, sa tuwing. Ewan ko napapasin ng mga tao to Alam naman natin na may flood control issue tayo. At dapat atupagin to. Sa tuwing pinupush to, at naglalabas ng mga video si Balikod, naglalabas ng mga nagsaseta sila may defensor at may nagrarally tungkol sa mali-malitang pera, nilalabas sila, may uhulihin sila. Minsan, munti ka daw mahuli si Atong Ang. Munti ka na. Alam mo yung, naiiba yung utak ng tao na, di ba, parang gano'n, ano to, coincidence lang? Ano to, palakit issue? Kasi napapasin namin sa tuwing gano'n eh. Sa tuwing yung nalalapit na dun sa investigasyon ng flood control, maglalabas kayo na may taong uhulihin, may taong, ayan na, malapit na. Di ba nakaraan, yung gano'n din, tapos biglang sabi, nahuli si Harry Roque. Nahuli na po si Harry Roque. Na fake news. Ayun, fake news yun. Na mainstream pa yung ibang media na mainstream media pa yung nahuli doon si Harry Roque. Kinumpirma ni Harry Roque, andito ako. Nagpo-post pa nga sa Facebook, di ba? Andito ako, hindi ako nahuli. Nag-live pa siya. Di ba? Sabi nahuli daw. Di ba? Siyempre yung taon, mga 1 linggo na naman pinag-usapan. Wala natabunan naman yung maleta. Tapos babalik na naman yung maleta issue. Meron na naman bagong issue. Babalik na naman yung maleta issue. May bago na naman sasabog na issue. Itong fake news niya, di ba? Ngayon, babalik na naman issue. Ito na naman. So po, kayo na humusga. Hindi ko siya sabi may takipan, pero kayo na humatol. Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria, magkita tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, reporting live from Austria, saying, I love Nangaasar pa eh. you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love despite mga bangag.
Wala po akong Interpol Red Notice. Yan, ito po buong paliwanag ni Mr. Harry Roque tungkol, dapat malaman din natin to para aware tayo kung ano mga dapat gawin, ay mga dapat malaman, no? Karapatan natin malaman to kasi taong bayan tayo. Hindi to yung telenovela na wala tayong karapatan malaman to. Karapatan ng sambayan ng Pilipino na may malaman to na. Ang katunayan, malaya po ako dito sa Europa. Alam po ng otoridad kung saan ako nakatira. At kahit kailan po, kung kinakailangan nila akong arestuhin, hindi po ako nagtatago. Pangalawa po, as of February 14, wala po talaga akong kahit anong red alert, red notice galing sa Interpol dahil chinek ko po yan. Chinek ko po yan sa Austrian authorities, chinek ko po yan sa Czech authorities, chinek po yan sa Slovenian authorities. Wala po. Ang red notice po ay hindi po yan arrest warrant. Wala pong bansa sa buong European Union na nagtatrato ng red notice ng Interpol bilang isang arrest warrant. Ito po ay isa ramang request na kung po pwede, provisionally, panandalian, arestuhin ang isang tao para ma-extradite doon sa requesting country. So, ang consistent jurisprudence po ng European Court of Human Rights, hindi po yan automatic na ini-enforce. Kinakailangan dumaan po yan sa hukuman ng mga bansa na rinirequestan na mag-aresto at pagdating po sa hukuman, titignan po ng hukuman kung meron na bang political na motivation yung pag-include ng tao sa isang red notice ng Interpol. Pero ang sinasabi ko nga po, wala po ako sa red notice, so wala po talagang posibilidad na ako ay maaresto dahil nga sa red notice. At kung meron man, alam naman po ng Austria dahil dito nga po pinirmahan ang Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na hindi ako po pwedeng mapadeport sa Pilipinas habang nakabindin po ang aking asylum application. Ang alam ko yung asylum na yan, pwede mo, parang i-renew yan eh. Ignorance of the law does not excuse non-compliance therewith. Natatawa na lang po ako dahil sa isang interview, itong si DILG Secretary John Vic Remulla ay nagsabi na ako daw po ay aarestuhin na dahil meron na raw akong Interpol Red Notice. Unang-una po, wala po akong Interpol Red Notice. Ang katunayan, malaya po ako dito sa Europa. Alam po ng otoridad kung saan ako nakatira. At kahit kailan po, kung kinakailangan nila akong arestuhin, hindi po ako nagtatago. Pangalawa po, as of February 14, wala po talaga akong kahit anong red alert, red notice galing sa Interpol dahil chinek ko po yan. Chinek ko po yan sa Austrian authorities, chinek ko po yan sa Czech authorities, chinek po yan sa Slovenian authorities. Wala po. Wala na ba kayo maisip na paraan para mapagtakpan yung issue ng maleta? Hindi, sa akin lang, sorry ako lang yun. Nakikita ko lang. Wala na ba kayo isip na paraan? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayong kakagat sa fake news. Kakagat. Kasi pag kumagat ang isa sa inyo, 100 sa inyo kumagat, kakalat ng libo-libo yun. Ang issue matatakpan. Kayo pa mapapasama. Makukulong pa kayo, kakasuhan pa kayo, at yung issue ng maleta mawawala na. Talong-talo ang sambayan ng Pilipino dito. Oo. Di ba sila dapat ang managot? Hindi naman panagutin sa batas, no? Sila ang may responsable dito kasi tayo nagbabayad ng tax sa kanila. Sila pasahod natin. Di ba? Syempre, ganito nangyayari. Wala tayong magagawa. Tis-tis na lang muna tayo. Di ba? Kaya, ang payo ko, huwag kayong kakagat sa anumang fake news. Tatandaan nyo yan, ha? Ito, hindi natin alam si Trillanes kung ilalagay sa DILG. Wala tayong kasiguraduhan to. Huwag nyo muna kagatin to. Nagpahalimbawa lang tayo. Kung sakali man siya maging DILG, di natin alam, baka sisibakin ba si John Vic? Sinibak ba siya para ilagay ito? O kaya ba ilalagay ito para magampanan yung trabaho ng DILG talaga na mahuli, ang dapat mahuli? Hindi natin alam kung talaga totoo to, ha? Kung totoo, no? Hindi natin alam. Kaya wag natin kagatin din to. Magbigay lang tayo ng kung sakali, kung totoo. Kasi yung iba ginagawa, final na eh. Secretary DILG, Secretary Trillanes, nila, ayan o, talagang inahayagan na nila eh. Di fake news, no? Sa bagay, sila yan, hindi sila mapi-fake news, no?
Pag DDS yan, fake news kagad yan. Di ba? Ganun sila eh. Kaya mag-ingat kayo. Sila walang ingat sa fake news kasi sila ngayon yan eh. Sila ngayon nakaposisyon, iyaan nyo na. Di ba? Yung mga dito, mga neutral, lalo na mga DDS, syempre, pag kayo nag-post, viral kagad, fake news yari kayo. Di ba? Ingat kayo. Pero itong post na to kay Trillanes hindi natin alam, no? Pero syempre, sabi ko nga, mas dihamak naman talagang mas magaling si Trillanes kaysa kay Bonjik. 'Di ba? Pero sana kung maupo man tong mamang ito, si Trillanes, gampanan niya naman ng walang bias, no? Gampanan niya naman na maayos, 'di ba? 'Yan ang sa atin, patas tayo, 'di ba? Gampanan niya na maayos, no? Baka ilalagay lang siya diyan para sa mga sariling agenda nila, wag naman. At ang kadahilanan, ma'am, na ako'y kampante na wala po akong red notice galing sa Interpol ay noong 1 ng Disyembre, tinutulang ko po ang request ng gobyerno ng Pilipinas na ako nga po ay mailagay sa red notice ng Interpol. Ang aking basihan, ako po isang asylum seeker at ayon sa batas po ng European Union, hindi po dapat na linalagay sa red notice ng Interpol ang isang asylum seeker dahil ako nga po ay nagsasabi na ako'y ginigipit dahil sa aking politikal na mga paninindigan at paniniwala laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, bukod pa po doon sa tendency ng aking asylum, meron nga pong konbensyon. Ang tawag pa nga, Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Dito po linagdaan ng mga bansa ang karapatan ng mga refugees at asylum seeker sa Vienna mismo. Kaya siguro naman, alam ng mga taga-Vienna kung ano nakasaad doon. Paulit-ulit ko na pong sinasabi, ang pangunahing karapatan ng isang asylum seeker gaya ko ay ang right to non-refoulement. Ibig sabihin, hindi po ako pwedeng ibalik doon sa bansa na aking pinanggalingan dahil nga po sa well-grounded fear ng panggigipit na politikal. Malinaw po yan. Hindi po pwedeng ma-deport dahil kasapi po ang Austria habang hindi pa po natatapos ang aking asylum application sa Austria. Dahil nagsimula pong aking application sa Netherlands, in-apply po ang Dublin Rule sa akin, yung rule na ang bansa na nag-issue ng visa ang siyang dapat magbigay ng proteksyon habang dinidinig ang aplikasyon for asylum. At, gaya na aking sinabi, wala naman pong red alert. Wala pang red notice na nai-issue ang Interpol. Kung meron po, nabigyan na po ako ng desisyon dahil tinutulan ko nga po yan. At ngayon nga po, nag-email ako ng follow-up kasi nga naman, medyo may katagalan na nakabinbin yung ating oposisyon sa request ng gobyerno ng Pilipinas na mailagay tayo sa red notice ng Interpol. Bukod pa po rito, ang red notice po ay hindi po yan arrest warrant. Wala pong bansa sa buong European Union na nagtatrato ng red notice ng Interpol bilang isang arrest warrant. Ito po ay isa ramang request na kung po pwede, provisionally, panandalian, arestuhin ang isang tao para ma-extradite doon sa requesting country. So, ang consistent jurisprudence po ng European Court of Human Rights, hindi po yan automatic na ini-enforce. Kinakailangan dumaan po yan sa hukuman ng mga bansa na rinirequestan na mag-aresto at pagdating po sa hukuman, titignan po ng hukuman kung meron nga bang political na motivation yung pag-include ng tao sa isang red notice ng Interpol. Pero ang sinasabi ko nga po, wala po ako sa red notice, so wala po talagang posibilidad na ako ay maaresto dahil nga sa red notice. At kung meron man, alam naman po ng Austria dahil dito nga po pinirmahan ang Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na hindi ako po pwedeng mapadeport sa Pilipinas habang nakabindin po ang aking asylum application. Hindi ko po alam kung anong motibasyon ni Secretary Remulla doon sa kanyang interview na aarestuhin na raw ako. Siyempre, baka kaya siya sabi yun kasi niya, pumutok na naman yung maleta. Di ba? Ako, sorry ako lang yan ha. Yan ang pakiramdam ko ha. Yan ang nakikita ko ha. Pumutok na naman kasi yung maleta. Di ba, si Pinky, harap-harapan na nga, pinuspon. Kapal ng muka. Di ba?
taong bayan nag-uutos sa'yo mag-imbestiga ka, pinopostpone mo. Di ba? Wala kang karapatan. Dapat taong bayan may karapatan dyan na huwag ituloy yan. Taong bayan, sabi, tuloy yan eh. Bakit di mo ituloy? Sino ka? Di ba? Umalis ka na dyan. Di ba? Sa akin po, Ang daming dahilan ng mga to. Ang daming dahilan. Sabihin nyo kung ayaw nyo imbestigahan yan. Sabihin nyo na. Para hindi na kami maghirap, hindi na kami umasa. kita lang yan ng gross ignorance of the law. Alam ko po, hindi siya abogado, pero kung siya naman po ay magsasalita tungkol sa red notice ng Interpol, sana, basahin muna ang rules, hindi lang po ng red ng Interpol mismo, kung hindi ang rules na rin ng European Union at ng Batas Austria bago magdeklara ng isang bagay na imposibleng mangyari sa ngayon, ang pagpapaaresto at pagpapadeport sa akin. Ulitin ko po, naninindigan ako, wala pong kahit anong ebidensya, wala man lang complainant laban sa akin dyan sa non-bailable na human trafficking. At ang dahilan nga kung bakit ako'y humingi ng asylum ay sinasabi ko na yung ganyang kaso na non-bailable ay isang kaso ng unjust prosecution. Nakadulog pa po ako sa kalihim ng Secretary of Justice doon sa aking tinatawag na petition for review na aking karapatan na questionin yung naging finding ng mga piskal na sigurado po akong ginipit para ako ay kasuhan dahil kilala ko po yung mga yan. At nung kami nagdidinig pa, umaaten pa ng mga pagdinig ng Huad Committee sa Kongreso, alam naman nila na walang kaebidensya laban sa akin. At least ebidensya na magsasapat para sa probable cause o di naman kaya yung reasonable likelihood of a successful prosecution sa hukuman. Malinis po ang konsyensya natin, and as God is my witness, wala po akong krimen, kahit anong krimen na ginawa sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maging maingat po sa mga fake news, kahit sino pang nagpapakalat. And gaya na aking sinasabi, I love you Philippines. You're the only country. Yan, mag-ingat sa fake news ha. Paalala ha. Mag-ingat kayo. Dahil iba laban ngayon. Tandaan nyo. Mag-ingat kayo. Baka gamitin kayong sitwasyon para pagtakpan itong mali-malit na to. Mag-ingat kayo. Focus tayo sa maleta. Focus tayo sa mga ano natin. O itong crisis na to, focus tayo. Huwag kayo kasi kayo pag gumagat kayo sa fake news, kayo gumagawa ng panibagong issue para pagtakpan ng maleta. 'Di ba? Huwag niyo kagatin 'yan. Hayaan niyo muna bago niyo i-share 'yan, bago niyo i-click 'yan, bago niyo komentan niyan ng pabor kayo. Pabayaan niyo muna, hintayin niyo sa mainstream media. Kung hindi balita sa mainstream media, pabayaan niyo. 'Di ba? Yung mainstream, ina ba pagkakatiwalaan ha? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.